Whoa, 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 man. Oh no! Such a rookie mistake. What the hell, man? Oh, okay. My dudes, we are back with another reaction video. Today, sisilipin natin itong video ni Ma'am Nora titled, "Huwag Niyo Akong Tularan Pag Magpagawa Kayo ng Bahay." / Real talk lang po tayo. So, let's go. Sakit na. Ito lang po ang masasabi ko, na huwag ninyong ipagkakatiwala ang pagpapagawa sa bahay nyo dito sa Pilipinas kung hindi kayo mismo ang nandito. Okay lang naman kapag yung 100% is interest mo na nagpapagawa ng bahay, pangangalagaan talaga. But with all the experience I had, at saka yung mga napanood ko na rin sa Rafi Tulfo, mas maganda po talaga. Ito lang, hindi to advice, suggestion. I really suggest na dapat nandito kayo pag kayo nagpagawa ng bahay nyo, like from start to finished. Kasi okay, you shouldn't trust anyone 100%. Now, when it comes to trusting other people, like let's say professionals, nag-hire kayo ng architect, engineer, and project manager, I would suggest na at least minimum every 3 days, pero ang pinaka-ideal is every day magsisend sila ng mga progress pictures sa inyo, dun sa mga various bagay na ginawa na dun sa inyong dream house, para makita nyo kung ano yung natatapos na at mararamdaman nyo na yung perang pinapadala nyo dun sa bahay na pinapagawa nyo ay talagang may napupuntahan, my dudes. Kasi hindi naman lahat ng nagpapagawa ng bahay ay kayang puntahan yung pinapagawa nila. Some are abroad, nagpapadala ng pera sa Pilipinas para gawin. So in that case, ask for progress pictures. That is well within your rights kasi nagbabayad ka, binabayaran mo yung professionals. So always get professionals, my dudes. nakiusap sa akin ang isang tao na I can say that he's my relative, na to get the project of building my house. So nandito ako nung drawing ang plano. I look at the plan, kahit na wala akong alam, kunwari lang, tinignan ko yung plano. I asked the engineer to explain to me this and that. So wala pong problema doon. Alright, that is well within your rights as a kliyente namin na ipa-explain sa amin hanggang maintindihan nyo yung mga plans. Ituturo namin yan sa inyo. That is why you pay us, the professionals, ay para as much as possible, frictionless yung paggagawa ng bahay nyo, my dudes, or wala masyadong problema. I will tour you and I will show you the imperfections na nakita ko at nakita ng engineer at architect na bumisita dito sa bahay after the fact nung bumalik na ako. Before that, I gotta give kudos to Ma'am Nora for hiring an engineer and an architect as well. So I was worried kanina na engineer lang yung binabanggit ni Ma'am Nora. Muntik na akong magwala. Mambabato na ako ng chinilepas. Ang naging problema dito is that nung ikinabit itong ano niya, ayan, yan, mali po. Masyadong mataas. Kaya tignan nyo po, may gap sa ilalim. No, so, kinakailangan itong makorek. Dahil hindi pwedeng habulin yan. Kasi hahabulin yan, pati yung mga other doors is maapektuhan. Oh, no. Sa lahat ng pintuang magkakamali, kayo yung main door pa. This is so bad, my dude. So, ang laki ng gap sa ilalim ng kanilang main door. Now, when it comes to main doors, 0.5 centimeters or half a centimeter, okay pa yung ganong klaseng gap kasi pwede natin lagyan yun ng weather sealing or merong mga mohair or meron yung parang mga strip na brush na nilalagay dyan para hindi basta-basta makapasok yung mga tuko sa bahay nyo at ihian yung mga brief nyo. Pero yung mga ganitong klase kalaki na gap which looks 2 inches na yan, completely unacceptable, my dudes. Yung solution lang dito, which is the best solution, is dudugtungan nyo yung inyong pintuan. What the heck? Muntik na mag-brown out. It is brown out. Hindi. Oh no, my guys. Oh no. Alright, we are back. Mabilis ang position change dahil namatay ilaw natin doon. Gosh darn it, ngayon pa nag-brown out.
Anyway, 2 inches, completely unacceptable. So the best way to repair this ay babaklasin yung pintuan and then dadagdagan ng additional na kahoy, either sa taas or sa ilalim. But ganitong dugtong pintuan method is completely acceptable pag pipinturahan nyo completely yung buong pintuan. Pero pag babarnishan nyo lang ito, halatang halata yung dugtong na yun, my dudes. And every time makikita nyo yun, maalala nyo yung time na nagkamali yung gumawa and mainis lang kayo. So, one other option aside from this ay ibababa nila yung kanilang door jamb. So, kakaltasan nila both sides, ibababa and then fifilan ng concrete dun sa taas na gap. Okay, so Kaya pasok gusto ko lang na. pong sabihin sa inyo na nagkaroon na ako ng second contractor nung dumating ako ngayong November. Buti Kasi naman, yung Ma'am ano Nora. yung nadatnan ko dito, kaya nag-decide ako na tupalitan sila. Tama. And then, okay. Kagaya ng mga electrical na yan, wirings na yan, yung mga socket na yan, actually, mataas yan. Which is, hindi po siya standard. Ba't ganito yung tiles, my dudes? Tingnan nyo yung nangyari dito sa tiles. May seruho or itong parang excess na tile dito na maliit. Now, this can be easily avoided kung meron silang tile layout plan, my dudes. Now, by creating this tile layout plan, mafo-foresee na kung magkakaroon ba ng maliit na parang tile dyan. Pag may ganyan, iusog lang ng onti itong mga tiles na to para ma-offset yan. Ibabalance na lang nung ating architect or nung project manager kung saan yung the best na hindi masyadong, pangit tingnan pag meron parang sliver ng tile lang dyan na sobrang nipis. Mukhang kamali, my dudes Pero kung inusog lang sana nila ng onti yung tiles dyan, maiwasan yung gantong klaseng pangyayari, my dudes. Nakita yan ng electrical engineer na uncle ko, kaya pinalitan ng mga bagong contractor yung height niya. So imagine, nagtik-tik sila ng solid cement wall at para lang ibaba yung mga electrical wirings na yan. So you see, ang problema po dito is ang hindi nila pagsunod ng plano. Yes. Dapat kung sinunod nila yung plano, hindi po dapat naging problema. I'm so disappointed. To say the least, my dudes, dahil nilipat yung kanilang electrical outlets. Now, yung standard na height ng ating electrical outlets ay 30 centimeters from the finished floor. So, when we say finished floor, yung sahig na may tiles na. Now, when we say standard, pwede nyong taasan pa magmula doon. So, pwede siyang 50 or as you can see dito sa bahay na ito, ay medyo mataas siya. And the purpose of that ay para sa mga old peeps natin na ayaw nang lumuhod at magsaksak yan. Yuyuko na lang na onti at magsasaksak. So, Marami pong cracks ang wall. Yung pagpalitada nila. Tapos, ang ginawa nila, nung alam nilang malapit na akong dumating, is nag-primer sila, naglagay sila ng primer sa wall na hindi man lang po inayos yung mga cracks na yan. based from our experience, my dudes, para makita namin yung cracks, nagpa-primer muna kami. So, mas mahalata mo yung cracks. And then, saka kami magmamasilya. So, tama lang yung procedure nila na primer muna and then maglalagay ng masilya. Kasi yung purpose ng primer ay mag-a-act siya na parang bonding agent between the cement at yung masilya na ipapahid nyo. So, mas kakapit yung masilya pag may primer na yung ating semento. And the word primer comes from the word primera or una. So, ito talaga yung unang pinapahid sa walls before masilya. Hindi po pantay yung mga nailagay na mga tiles. What the hell, man? Is that Ayan, may siruho na nga dun sa other side nung room. And then pagdating dun sa other side, may siruho ulit. So obviously, yung kwarto ay hindi siya perfectly square or hindi nakaskwala yung mga kanto nung pader nila. And hindi rin naka-level, sabi ni Ma'am Nora, which is basic walling, man. So ang nangyari, nag-layout sila ng tiles. Most likely, ito yung inuna nila. Yung corner na yan. Kaya nung natapos na yung tiles, ay meron tayong maliit na sobra dyan and then merong maliit na sobra dito, which could have been totally avoided kung sinukat sana nila yung buong kwarto and then ginawa ng tile layout plan. So, ano bang gagawin, my dudes, pag ganito yung nangyari dun sa ating kwarto? Now, it is not uncommon na hindi skwalado yung mga pader. Actually, 3 walls na skwalado is the best case you could get. Pag 4 na wall na yung skwalado, sobrang galing na nung mga mason nyo, my dudes. Pero at maximum 3 walls, okay na ako dun. Now, let's say worst case scenario ay wala sa mga pader nyo ang nakaskwala, my dudes, tulad nyan. So, ang gagawin nyo ay yung tiles,
diagonal na lang yung ilalagay nyo, my dudes. So, pwedeng paganyan yung pagka-layout ng tiles nyo. O, di pag ganyan na yung layout ng tiles nyo, di nahalata na, hindi skwalado yung mga pader nyo. Now, one more option kung ayaw nyo naman yung parang naka-diagonal yung layout ng ating tiles, ay bibili kayo ng mga wood plank na tiles na tulad ng gamit namin dito. Wood plank na tiles or parang pag ganyan yung shape niya. Yan. So, ang gagawin nyo, hahanapin nyo yung wall na pinakadiretso, dun kayo magsisimula ng layout. So, pahaba na siyang ganyan. Pagdating naman dun sa kanyang mga dugtong, ay dapat naka-stagger siya. So, naka-stagger siyang ganyan, my dudes. Pag ganyan yung ginawa nyo, na layout ng mga tiles, hindi na mahalata na hindi skwalado itong mga pader na to. And look at this. So, ngayon, ito yung papakorek ko din dito. Kasi, kahit nagpati sila, it's not enough. May mga bakas na mga hindi siya perfect. It should be perfect. Kasi marami din po ditong mga marami din itong mga cracks ng walls. Oh my God. Okay. So, personally, I'm not a fan ng ganitong kulay. Lalo na yung sheen level niya o yung kintab ng pintura dahil mas mahalata yung mga ganyang klase na imperfections sa pader. This is personal preference, of course. Baka orange yung gusto ni Ma'am Nora. And there's nothing wrong with that. Pero me personally, kung i-renovate ko tong kwarto na to at hindi perfect yung pagkakapalitada, which hindi nyo na mahabol ng masilya yung ganyang klaseng bukol-bukol, siguro skim coat, pwede pa, mahabol ng onte. Pero dapat yung palitada pa lang, flat na. The kuryente is back. Ang only solution dito, Ma'am Nora, ay lalagyan nyo ito ng parang stucco finish. Yon, stucco finish para hindi masyado halata imperfection ng pader. And then, pepaintan nyo siya ng white. But you know, again, my dudes and Ma'am Nora, personal preference ko lang yung ganitong kulay. If you really like the orange like this, maybe choose a less, you know, shiny na pintura. Mas matte sana na pintura. Hanap kayo ng matte na paint. Sabi ko sa project manager ko, gusto ko sana yung taga dito sa amin ang gagawa para lang sa ganun is kung may dapat i-correct, madaling puntahan, madaling kausapin. But he didn't listen to me like all the other instructions I did. So ang nangyari, may giwang po ang pintuan na yan. So kung magpapa-aircon ka dito, kinakailangan maayos yung awang niya. And then, nung tinatawagan niya, yung gumawa nito, busy ako, okay naman yung nung punta ako. Like, mga ganong... Lahat ng pintuan sa labas may awang. Hindi ko alam paano ito nangyari. Nakat na niya yung glass and everything sa kanya nilagay dito. Yeah, so, yun na lang masasabi ko. Hingang malalim, breathe out. Ito, kinakailangan makorekto kasi may mga awang yan, no? So, pag mag-aircon ka, hindi pwede. It's the same thing sa master bedroom, hindi po pwede. Now, Ma'am Nora, if you are watching, yung ganyang klaseng awang sa ilalim, normal lang yun sa mga sliding doors. You could always buy mga sliding door weather stripping. Pwede nyo ma-search yan sa ating Lazada or Shopee's. At madali lang yun ikabit. May adhesive lang siya, didikit nyo lang dyan and masusolve na yung problem nyo na tumatakas yung malamig na hangin ng aircon palabas dyan. No, hindi po madali sa isang kagaya namin ng mga regular workers lang na right now we have spent already 5 million in this house at hindi pa po tapos. Marami pang mga problems na nakikita ko. Wow, man. Kala ko 3.5 lang. So, naka 5 million. I'm guessing yung ceiling yun, tsaka yung sahig is additional 1.5. Pero, sa ganitong state, 5 million na parang one story, pero may slab pala sila. I don't know where it went, my dudes. Ano bang steps na pwedeng gawin ni Ma'am Nora? Pwede ba niyang kasuhan yung mga kinuha niya? Pag meron silang license na professionals, yung mga yan, pwede siyang lumapit sa PRC or any governing bodies ng mga professionals na yun para ireklamo. And baka mahabol pa niya, pero pag, you know, kakilala lang pala nila na walang professional license and all that stuff na nagkokontra-kontrata lang here and there, ay it would be a waste of money na kasuhan niya itong mga to kasi what would they do? Most likely, hindi na nila may babalik sa'yo yung pera and I guess forgive and never forget na lang yung pwede gawin ni Ma'am Nora in that case.